my beloved Boss Mike Cervera. Yun. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga. Eto na nga mga kababayan, galit na naman itong mga kaibigan nating mga DDS. Oo, galit na galit dito sa topic natin ha. Siguradong magagalit na naman sila. Hindi na naman mamansin. Hindi na naman magla-like sa mga post ko, yung mga kaibigan natin. Ay, nako. Oo, politika lang ito. Kasi marami tayong mga kaibigan na na talagang hindi pa rin maka-move on, no? Yung pa rin ang topic, di ba? Yung pulboro. Eto na nga, mga kababayan. Diyos ko po. Bago nga pala, bago ako mag-umpisa, Spencer Lacalle, makikisuyo muna ako sa inyo. Yan, yan. Nasaan na? Yan, Boss, nandito na yung ibang mga content tungkol kay Kulaong. Oo. Kung mapapansin ninyo, may mga may mga boses babae na may mga nagko-content na boses babae sa channel ko. Wag ho kayong magtaka kasi yung yung team ko po yon ha. Yung mga team ko, yung researcher, yung nagbo-voice over, balang araw makikita nyo rin ha. Oo. Balang araw makikita nyo rin kung sino yung nagbo-voice over. Nako, napakagandang babae. Siguradong, mauulol na naman si Lemuel. Oo, 'di ba Boss Lemuel? Nandito, oo, dito na i-upload lahat yung part 7, oo tama. Oo, episode 7 ba yun? Part 7. Basta yung part 7, diyan na sa Anino TV ha. Diyan na yung i-upload yung mga tungkol kay Mangusing kasi mga kababayan, parang ayoko nang lagyan ng pangit Ayoko nang lagyan ng pangit 'tong channel na 'to. Pag tinitignan ko kasi yung mga content, mga kababayan, puro pangit yung nakikita ko. Ha? Oo. 'Di ba mga kababayan, 'wag na dito sa channel, ang pangit talaga. Pag nakikita ko, pangit na pangit ako. Mga kababayan, ulitin ko yung 'di ba natapos tayo sa part 6 nung parody ni Kulaong. Yung susunod do'n at yung mga susunod pa, dito na i-upload sa Anino TV. Tapos yung mga part 1 hanggang 6, nandodo'n na rin ho yun, i-a-upload. Sammy, Boss Sammy, oo, sige. Ngayon mga boss, siyempre paki-subscribe niyo na. Maliit na bagay lang 'yan, bagong-bagong channel ito. Luma na palang channel ito kaya lang hindi naman regular na nalalagyan ng content o hindi naa-uploadan ng mga video. Kaya siguro hindi ito siguro wala pa. Ayoko namang isipin, oo, 'di ba sinasabi nila pinagkakakitaan niyo lang si Kulaong, ay si idol nila, FLM. Dito ayan wala pa, hindi pa namo-monetize kaya mga kababayan dun na lang natin panoorin. Nang sa gano'n hindi tayo malito, hindi yung mga nanonood sa atin ano ba talaga yung patungo ng channel natin. 'Di ba Rosa Cusinera? Baka naman hindi ka pa nakaka-subscribe. Oo. Boss Mike? Oo, shoutout kapatid. Oo, ba't Boss Mike ka din? Gaya-gaya ka para kang si Norman Mangusin. Oo. Benjo Bandal, shoutout po sa inyong lahat. Ulitin ko mga kababayan, para sa baka mamaya malito kayo o bakit nawala na yung parody. Oo. Nandito na po 'yon sa Anino TV. Nandoon na po yung kasunod na part nung part 6, part 7, part 8, part 9. Sigurado po ako makakagiliwan ninyo yung mga susunod. Kasi yung 1 to 7, yan po ano lang ho yun, patikim. Kumbaga'y hindi pa namin napag-aaralan, biglaan lang na na nag-shoot kami, na nakatuwaan lang namin gayahin kaya natin si Kulaong.
Ganon, di ba? Mga kababayan. Kasi nga, sabi ko nga, itong serye ni Culaong na dating boss ni Boss Spencer Lacalle at ni Rosa Cusinera at ni Yami Lice, oo, 'di ba? Eh ano 'yan, yung wala na wala na tayong halos na kailangan na ipaliwanag kasi kumbaga sa sabi nga nila wala na daw ano, hindi na daw mabenta. Eh wala nang ibebenta. Kumbaga sa ano, yung natitira mga kababayan, yung natitirang mga kwento, tira-tira na lang. Ah, puwede na ngang ano, puwede na ngang piso tumpok, 'di ba? Wala na, si Kulaong parang ano na lang 'yan, ordinaryong vlogger, oo. Ordinaryong vlogger na lang 'yan si Kulaong. Hindi na tulad dati nung nandiya-diyan sila Spencer Lacalle na talaga namang banatan kung banatan, talaga namang hanggang mamatay yung ano, pagtatanggol at tutulig siya, 'di ba? Gano'n yung labanan nun, kaya napakasarap ding ano, balikan, 'di ba? Kita niyo naman yung mga dati nating nakakasagutan, 'di ba? Hanggang dumarating pa nga minsan sa personalan. Ngayon, mga kaibigan na natin, yun ang magandang nangyari dun. Oo, yun ang magandang nangyari dun, mga kababayan. Ulitin ko, yung part 7, oo, pataas, diyan na po naka-upload. Hindi na po dito sa ating channel. Oo, hindi na dito sa Mike Cervera, dito na lang sa Anino TV para hindi isipin nung ano, nung mga mahina ulo, 'di ba? Noknokan ng tanga na mga naniniwala pa rin kay Kulaong o kaya yung mga ano niya yon, yung mga aso niya na nagko-comment sa mga comment section natin, para masabi natin na hindi natin pinagkakakitaan si Kulaong. 'Di ba? Oo, yun po yun. Sana na-gets niyo ako, kasi alam ko naman matatalino kayo. Anyway, mga kababayan, eto na ang magandang balita mga kababayan, na para bang ang ilan nating mga kaibigan ay init na init, mga kababayan, dito sa balita na 'to, Pasok! General Benjamin Acorda Jr. na hinirang ang Pilipinas bilang ikatlo sa pinakaligtas na bansa sa Southeast Asia. Ayon kay General Acorda, ito Hinirang na, pinakaligtas na bansa, mga kababayan. Pangatlo po tayo! Ayan mga kababayan, yan panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. At hindi matanggap ng mga bitter, ng mga hindi mo alam kung saan nanggagaling yung kanilang mga katwiran na tila bang hinuhukay nila sa kaila-ilaliman ng galaxy. Tapos sinasakay nila sa bulalakaw, dadalhin dito sa Earth, tapos kukunin nila at ibabalita nila tulad ng issue ng pulburon. Ngayon mga kababayan, eto na nga, eto po'y panahon na halos 2 taon pa lang ang ating magaling mahusay na Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Na ngayon, tayo nga ay pangatlo. So ano mangyayari? Ano nga ba mangyayari kung ano ngayon kung tayo pangatlo sa pinakaligtas na bansa? Sa Southeast Asia o ano pa man. Dito sa Asia, mga kababayan. Ano ngayon? Alam nyo, mga kababayan, sa mga turista, tinitingnan nila yan, malaking bagay, yung bansa na pupuntahan nila, kung ito'y ligtas, kung ito'y mapayapa, di ba? Mahalagang bagay yon. Ngayon, ano ang kasunod nun? So, lalago ang turismo sa ating bansa, mga kababayan, na magdudulot ng maraming trabaho, magdudulot ng maraming turista na maglalagak sa ating bansa, magninegosyo, ganyan, magiging domino effect na yan. Parang ganun din naman yan kung opposite naman, kung ang ating bansa ay mababansagan o nasa listahan ng mga hindi ligtas na bansa, wala. Apektado rin yung ekonomiya natin. Bakit?
mangingilag yung mga turista, mangingilag yung mga mamumuhunan, mga negosyante. Oo, yun po yun mga kababayan. Okay, hindi naman yun yung punto ko kasi ngayon. Ang punto ko dito mga kababayan, para bang kailangan pang tuligsain imbis na magdiwang yung ilan nating mga kababayan dito sa mga balita na to. Para bang parang alam mo yon, nakakasakit pa sa kanila imbis na magpasalamat, imbis na alam niyo yon, i-praise nila si Pangulong Bongbong Marcos, 10 ng kung sino man ang dahilan ng nagkakaganito yung bansa natin. Hindi, para bang yung pa yung nakakasakit sa kanila. Gaano naman lang yung tumulong na lang kayo o kaya'y purihin niyo na lang yung mga ginagawang mabuti, 'di ba? Yan na may hindi para sa sariling kapakanan ng pangulo, kundi kapakanan 'yan ng marami nating kababayan, kapakanan 'yan ng bansa natin. Diyos ko po, ewan ko na lang, ewan ko na lang. Ngayon mga kababayan, eto na ngayon. Itong balita na ito hindi ho galing sa akin. Baka sabihin niyo gawa-gawa mo lang 'yun. Ayan, oo, binalita ito sa UNTV. Ayan, third safest country, kasama po tayo. Yun po tayo, yung pangatlo. Pangatlo po tayo. Ngayon, mga kababayan, para naman wala namang masabi yung mga kaibigan natin sa kabilang panig na talaga namang nagpupumiglas pa rin. Alamin din natin, di ba, para maging fair tayo. Alamin din natin kung ano nga ba ang naging kalagayan naman nung panahon naman nung dating administrasyon. Di ba? Pwede naman pala, no? Pwede naman palang maging payapa, tahimik yung ating bansa na hindi kailangang dumanak ang dugo, hindi kailangang pumatay, hindi kailangang kumitil ng buhay ng mga inosenteng mga kababayan natin. Kaya pala, pwede pala. Bakit kaya hindi ito ginawa nung dating administrasyon? Ito'y kailangan nating alam nyo, pinagdidiwang kasi pangatlo tayo eh. Hindi man natin nakuha yung una, pangalawa, at least pangatlo. Sa dami ng mga bansa na na survey, na nasa Southeast Asia, mga kababayan. Abay, biro mo yung naging pangatlo tayo na pinaka safe na bansa na pwedeng puntahan. Na hindi kayo hindi tulad noon. 'Di ba? Na hindi tulad noon. Pasok. 'Yon, lakihan natin, lakihan natin para makita nyo. 'Yon, oo. Ito ay galing sa Facebook ng Inquirer.net. Ito Ito ay may ito'y nalathala nung July, kung di ako nagkakamali, malabo mata ko, 13. 2019. Sino po presidente noon? Sino presidente noon? Siyempre, si dating Pangulong Duterte. I will kill you. Sabi dito, Pilipinas, pang-apat sa pinakadelikadong lugar sa buong mundo. Anak na patay. Diyos ko po, diba? Kaya pala ang hina ng turismo natin nun eh. Diba? Kaya pala bagsak ang turismo natin. Oo. Pits rumingan. Diba? Ayan mga kababayan, ito'y na ilathala July 13 or 9, malabo mata ko. Yan, 2019. Yan, maliwanag yung 2019. Sabi dito, mga kababayan, Pilipinas pang-apat sa pinakadelikadong lugar sa buong mundo para sa mga sibilyan. Pang-apat ang Pilipinas sa mga bansa. Sa buong mundo kung saan pinakadelikado ang mga sibilyan. Ayon sa isang US-based data group. Ayon sa Armed Conflict Location, etc., etc. Diyos ko po, mga kababayan, ayan tapos tatawagin ninyo, mahinang leader, ganyan, Oo. Yung mga alam nyo, yung mga pang kritiko ng mga opposition ngayon, walang tama eh.
Alam niyo 'yun, hangin. Alam niyo yung mga kritiko kasi, yung mga talagang kritiko, iki-criticize nila yung tulad ng, confidential fund, Maharlika Fund, mga gano'n yung kini-criticize. Pero mga kababayan, Tiger Eyes, etong mga DDS, na mga kaibigan nating mga vloggers. Alam niyo, ang mga banat nila, may pulburon video si BBM." Mga gano'n, 'di ba? Si Lisa Ahas, si Kuting, bakya ang mga oposisyon ngayon, mga kababayan. Walang dating, eh. Yung mga oposisyon ngayon, alam niyo parang galing sa squatter, 'di ba? Ang hina ng mga tira, walang dating. Yun ang totoong weak. Sa totoo lang, yun ang totoong weak. Ngayon, mga kababayan, kayo, pag-isipan ninyo kung anong, masasabi niyo sa mga ganitong mga balita na nagiging trabaho o nagiging, resulta sa mga tinatrabaho ng ating, pangulo, 'di ba? Napakaganda ng resulta, mga kababayan. 'Di ba tinatawag nila weak leader ang Presidente Bongbong Marcos, 'di ba? Addictus ang, Presidente Bongbong Marcos. Bakit nagiging ganito ang resulta? Kung totoo yung mga sinasabi nila, salita kayo ng salita na wala naman pala kayong mga ebidensya, damuho kayo. 'Di ba? Sweetscape, oo, 'yun. Mga kababayan, kayo ang humusga, kayo mga taong bayan, yung mga nanonood ngayon at makakapanood pa nito. Yan po yung panahon ni Pangulong Duterte na tayo ay pang-apat sa pinakadelikadong lugar sa buong mundo, mga kababayan. Ulitin ko sa mga bagong dating. At ngayon nga ay dapat tayong matuwa at kailangan nating pasalamatan din naman kahit papano si Pangulong, Bongbong Marcos, 10 ng kanyang, mga kasama sa pagtatrabaho, 'di ba? Para iangat yung bansa natin at ngayon pangatlo tayo sa pinakaligtas na bansa. Yun! Galing-galing talaga, 'no? Galing-galing. PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na hinirang ang Pilipinas bilang ikatlo sa pinakaligtas na bansa sa Southeast Asia. Ayon kay General Acorda, ito ay base sa 2023 Global Law and Order Report ng Gallup na isang analytics and advisory firm na nakabase sa Washington. Anya, ito ang resulta ng maayos sa kooperasyon ng pulisya at komunidad laban sa krimen. Yun, mga kababayan. Baka sabihin niyo gawa-gawa lang ng yan, ng taga-ABS-CBN. Baka sabihin ng iba, gawa-gawa lang ng, mga taga-SMNI yan. Oo, para sumipsip sa sa administrasyon para naman maibalik na yung kanilang, ere. Hindi, mga kababayan, yan po ay taga-Washington yung, gumawa ng, pagsisiyasat. Hindi po mga Pilipino ang nagsiyasat kundi mga taga-ibang bansa. Ay baka sabihin niyo na naman, Amerikano kaya ganyan dahil, sumisipsip si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Amerikano kaya tayo, mataas ang rating. Hindi po. Di sana, i-criticize na ng mga iba't ibang bansa ang, gumawa niyan na taga-Washington. Mga kababayan, mahirap 'yun. Baka ang mangyari niyan, magalit na magalit itong mga kaibigan nating mga DDS na mga sumusuporta kay, dating Pangulong Duterte at saka kay si Sara na hanggang ngayon ay hindi pa rin naipapaliwanag na maliwanag kung saan nagastos yung, 125 million. Oo. 'Di ba, mga kababayan? Tuligsain ng, ibang nasyon, ibang bansa. Bago kayo na mga kaibigan namin. Mahiya naman kayo, 'no? Mahiya naman kayo, 'no? 'Di ba? Kung, pati yan ay tutulig sa inyo, 'no? Abay, tumulong na lang tayo. Muli, ako po, maraming salamat sa pagsama ngayong gabi. Kahit na tayo'y pagod, at least nakapag-live tayo kahit papaano. Ulitin ko, gusto ko man na araw-araw tayo magkasama-sama sa kwentuhan, talakayan,
talagang hindi na kaya ng katawang lupa ko. Kaya wag ho kayong magtataka kung merong na-upload dyan na boses babae, ha? Yun po'y mga kasama natin sa team. Opo, sila na po yung gumagawa para sa akin dahil sa kabisihan. Kaya wag po sana kayong magtatampot, magsasawa sa ating channel na 'to. Kailangan na alam niyo po kailangan ko na 'tong channel na 'to dahil malapit na naman ang mga labanan, oo. Ha? Kailangan, makasabay tayo, 'di ba? Oo, Boss Michael ko Vlogs, shout out. Oo, agbyag. Anyway, muli Mike Cervera po. Opo, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo siyempre. Magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.